Maaga pa lang ay sinimula namin ang pag-iipon nitong mga damit na hindi na namin ginagamit dahil nga ibibigay natin sa mga nasunugan doon sa Pulong Candy. Alam ko sa panahon na ito ay kailangan nila ito. At kaagad naman akong nanawagan sa ating mga kabarangay. Hindi naman sila nagdalawang isip at taos puso sila nagpaabot ng kanilang mga tulong. Sila yung mga follower natin dito sa barangay at handa silang magbigay ng tulong sa nangangailangan. Dahil nga mag-aalas 9 na kami nagmamadali ng mag-asawa. Ako ay nagpaalam na at nagpasalamat kay ate. May isa pa kasi kami pupuntahan sa Balibago. Kasama ko nga ngayon ng asawa ko. Ayan, nakaangkas sa likod. Ako nga'y labis na nagpapasalamat din at talagang napaka-supportive. Pagdating kasi sa Kawang Gawa, talagang aktibo yan. Dahil nga ngayon ay maaga pa lang, sabi ko mas mabuting lakarin na lang natin kasi nga wala kaming helmet. Bilib na bilib talaga ako dito sa asawa ko. Pagdating talaga sa ganyan, talagang kahit sa lakaran, handang-handa yan. Pumunta na nga kami dito sa Balibago dahil kukunin namin yung isa na magbibigay din ng tulong. Hindi namin nararamdaman ang pagod dahil saya. Ang aming nararamdaman dahil ito ay pagtulong. Matapos ang 3 buwan at 1 araw namin paglalakad. Joke lang po. Ito'y narating din namin ang aming pupuntahan. Nandito nga kami ngayon sa bahay ni Ma'am Nerissa Autos, ang may bahay po ni Konsehal Noel Autos. Isa din po siya sa tumugon sa ating panawagan na kung sino man ang nais tumulong at magbigay ng donasyon. At pagkaabot pa lamang po ay agad na namin kinuha at kami umalis na rin. Dahil nga po marami pa kaming pupuntahan. Masayang masaya ako dahil malaki ang maitutulong nito para sa mga nasunugan sa Pulong Candy. Kaya nga panibagong lakbayin na naman ito pabalik. Mukha yatang palaban sa lakaran nitong misis ko. Samantalang ako ito mabagal lumakad at pakarag-karag. Animoy tatalsik na ang sapatos ko. Naisipan ko nga ilagay ko na lang sa balikat ko kahit nagtitinginan ng mga tao. Hindi ko sila pinapansin kasi mahalaga ito. Maraming matutulungan na mga damit na to. Ito nga misis ko na sa finish line na. Ayun, malapit na sa motor. Dito namin iniwan ang motor namin dahil wala kaming helmet. Sa wakas mababawas-bawasan ang lakada namin. Makakapagpahinga kami ng sandali. Matapos naming maisakay ang aming daladalahan, umarangkada na rin kami. Maya-maya nga naman ito na ang malupit. Tumirik ang motor dahil naubusan ng gasolina. Kaya nga ito si Kuis kasama. Complete exercise ngayong umaga. Hindi naman ako nagsisisi dahil itong ginagawa ko kawang gawa para sa kapwa. Sulit na sulit naman ang pagod dahil marami naman nagbigay at voluntaryo sila na nagpaabot ng tulong para sa nasunugan. Kaya nga itong misis ko busy sa pag-aasikaso. Dahil nga ito maya-maya ay i-deliver na doon sa evacuation center. Maya-maya nga dumating na yung tricycle na pagkakargahan namin. Kasama ko nga pala ang aming founder na aming binubuo na samahan na NGO, ang samahang nagkakaisa gabay na Santa Rosa. Bago kami dumiretso, siyempre nagasolina muna kami, baka kami itirik sa daan. Eto na lahat na nakolekta nating mga damit mula sa ating mga kabarangay. Nakarating na nga kami sa evacuation center. Eto na nga binaba na namin yung aming mga daladalahan. Salamat nga pala po sa lahat na nagbigay ng mga damit na ito para po sa mga nasunugan. At hindi ko rin pinalipas ang sandali at nakasama natin ang bagong kapitan. Kasama po natin si Kapitan Edwin Serbo ng Barangay Kaingin. At siya nga po ay nandito at busy para makatulong po sa kanyang mga kabarangay. So nandito po ang Dancel, ayan ang Team Dancel. At nagbibigay sila ng pagkain sa ating mga kababayan. Ayan, okay naman po ang sitwasyon nila dito. At kompleto po, may gamot, may pagkain, may mga damit at donasyon. Ayan, shoutout po kay Konsehal. And dami. Yes. Siguro po matatagalan pa sila. Siguro mga base po sa aking pag-interview, siguro abutin pa sila ng 2 weeks o depende po kung gaano may tatayo ulit yung kanilang mga bahay.